O, basa. 1, 2, 3. O, basa. End times. Ano sa Tagalog niyan? Magugunaw na ang mundo. So, magugunaw, yan, sasabihin ko na, magugunaw na yung mundo. Yung mabuting balita, kailangan iproklama. O, tingin. Sabi dyan, sa Matthew 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world." Sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, sa buong mundo, hindi lang sa buong Pilipinas. Ang gospel ng paghahari ng Diyos kailangan ipangaral sa lahat ng tao sa balat ng lupa. To all the nations, sa lahat ng mga lahi ng tao. Basahin niyo yung kulay pink. And magugunaw na yung mundo. Ang sign, magugunaw yung mundo, ipipreach yung gospel. Hindi mo may gera, may ganito, may ganyan. Hindi. Naintindihan niyo ba? Sabi diyan, para maging patotoo sa lahat ng tao na nabubuhay pa, na dinig nila. Kaya nga ho may internet. Kita niyo, ang bilis na ho ng information. Kung may anak kay kapatid ka doon sa Alaska, sabihin mo, makinig ka lang ho sa gospel, sa Facebook namin, sa YouTube namin. Di ba, makakapakinig na lahat. Wala nang dahilan para hindi makinig. Wala nang dahilan. Pag sinabi hong ipangaral, ano yung gagawin mo sa pinapangaral? Papakinggan mo. Ano yung ipapangaral? Hindi ho yung pagiging mapogi ka, yayaman ka, gaganto ka. Yung paghahari ng Diyos. Yung mabuting balita patungkol kay Kristo. Will be preached para maging witness. O, inabot na lahat. Tapos ito na, bang! Magugunaw na yung mundo. Yung hindi na nampalataya, o, saan pupunta? Magkasama silang magugunaw doon. Kala nyo, biro-biro lang yung pagpunta nyo dito. Kala nyo, biro-biro lang nagpapagal yung pastor nyo dito. Hindi po. Masaya kong ginagawa yan para sa ating lahat. Amen. So what is the sign? The end will come? The gospel will be preached. Para lahat ng tao, walang pwedeng madahilan. Hindi ko narinig. Hindi mo narinig. Sisiguraduhin ng Diyos, marinig mo. Pero hindi mo tinanggap, tapos ka. Amen? So ano yung gospel? Ano yung gospel? Hindi po religion, hindi po samahan, hindi po mabuting ugali, hindi mabait na pag-uugali, hindi ka nagkakasala. Lahat nagkakasala pa rin. Ang kailangan marinig, yung gospel. Hindi po ito pa-perfeksyonan na hindi na nagkakasala. Sa impyerno pupunta yun. O, tingnan niyo po. Sabi ng Acts chapter 8, verse 4 to 5, tapos verse 12. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Pinangaral nila yung salita. Ano yung salita? Then Philip went down to the city of Samaria and pinangaral si Kristo. Sino yung Kristo na pinangaral? Siya yung salita. Siya yung Kristo. Yung Diyos na nagkatawang tao. Kinuhang lahat ng ating kasalanan. Pinako sa krus. Inilibing. Pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na magmuli. Siya yung Kristo na kabayaran ng kasalanan. Verse 12, but when they believed Philip as he preached the things concerning, basa, the kingdom of God, and sa original, that is the name of Jesus Christ. The kingdom of God is about Christ and what He did on the cross. That's the word of God. That's the gospel of the kingdom. This gospel of the kingdom, the kingdom of God, which is the name of Jesus Christ, which is the word, which is Christ, will be preached into all nations as a witness. Then, bang! Nagugunaw na ang mundo. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Now the men were about 12 in all, and he went into the synagogue and spoke boldly for 3 months,
reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God is the word of God. It's about Christ, and it's about the name of Christ. It's about what Christ did, which we call the gospel of the kingdom, the gospel of Christ, and the gospel of God's grace. Verse 9, but when some were hardened and did not believe, but some spoke evil of the way before the multitude, they departed from them and withdrew, and the disciples reasoning daily in the school of Tyrannus, and this continued for 2 years, so that all who dwell in Asia heard, basa. The gospel of the kingdom is the word of the Lord Jesus. The gospel of the kingdom is about Christ. The gospel of the kingdom is about the Lord Jesus Christ. Oh, Acts 20:24, daming fruit ibibigay ko sa inyo. Kaya this gospel of the kingdom, which is the word of God, which is the word, which is Christ, which is about the Lord Jesus Christ, shall be preached unto all nations. Sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan. Kung nakatira man sila doon sa Timbuktu o doon sa Alaska, kahit saan, aabutin sila. This gospel must be preached. And then, magugunaw na yung mundo. Pag sumampalataya ka, mamaya papakita ko sa iyo ano yung tsura natin. Yung mga hindi sumasampalataya at yung mga sasampalataya. Gusto niyo po ba? Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men, for I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. The whole counsel of God is the kingdom of God, Christ, about his death, burial, and resurrection. Verse 23, so when they had appointed him a day, many came to Paul in his lodging, to whom he explained solemnly, testified of, persuading them concerning from the law of Moses and the prophets, and from morn till evening. The law of Moses and the prophets spoke about Christ, his death, burial, and resurrection, which is the kingdom of God, which is Christ, which is the word of God. Amen. This gospel shall be preached bilang patotoo para walang angalan. Pagdating nasa impyerno ka, hindi ka makakaangal kasi narinig mo, hindi mo tinanggap, hindi mo pinanampalatayaan. Huwag mo sasabihin, Lord, bakit ako nasa impyerno? Kasalanan mo, hindi mo tinanggap. Nananampalataya na ako dati. Kaya lang, hindi nga ako, masyado lang, pag isang buwan, isang beses lang ako magsimba, hindi ko na nga naiintindihan. Kasalanan mo. Absent ka ng absent. Hindi mo alam kung paano ka naligtas at ano ang kaligtasan mo. Hindi dahil nasa Gospel of Christ Church ka, ligtas ka. Nanampalataya ka ba sa pinipreach sa Gospel of Christ Church? Ano pa talaga yung Gospel of the Kingdom? Sabi ni Paul, moreover, brethren, I declare to you the Gospel which I preach to you, which also receive, in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. For I delivered to you, first of all, that which also I received, that Christ died for our sins, according to the law of Moses and the prophets, which are the scripture. And that he was buried, and that he rose again the third day, according to the law of Moses and the prophets and the Psalm, which is the scripture. Do you understand that? Yung mga mahal nyong kapatid, yung mga mahal nyong pag hindi nila narinig yan, hindi nila nanampalataya dyan, sayang lang itinulong nyo sa kanila. So, sa impyerno din sila pupunta. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag po talaga ako ng maayos. Nagpapaliwanag po ako maayos. Kasi end times. Pag sinabi yung end times, gunaw na yun. Pag gunaw na ang mundo, yun ang pong ibig sabihin nun. Papakita ko sa inyo paano gugunawin yung mundo. Gusto nyo makita? O gusto nyo makasama sa paggunaw na yun? Sagot, tingin. Gusto nyo makasama sa paggunaw na yon? Gusto nyo makasama ang mga mahal nyo sa buhay? Sa paggunaw ng mundo? O, preach! Kami pinagdudut-dutan na natin, Bible study. Ano nyo, ang purpose lang namin to preach the gospel. Kayo mag-assemble lang, o at least may part kayo sa Christ. Ang gusto nyo, wala kayong part. Kung ako sa inyo, ito na kay Lord. Wala naman pala ako useless.
Ano tayong pakinabang kay Kristo? Ako pag ako tinanong nyo, sige na Lord, kunin mo na ako. Wala na palang pakinabang eh. Mas masarap ang buhay ko dyan sa langit, sa piling mo. Tingnan niyo po, eto, nagkwento si Jesus. Sabi ni Jesus, then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him, the building, and show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one of stone shall be left here upon another. Sa end times, wala itong nakita nyo doon, lahat yan, magugunaw lahat yan. That shall not be thrown down. Again. Now as Jesus sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, kayo may kulay tell us when will these things be? Basa. Lord, ano ba ang signos o mga sinyales na dadating ka na? Second coming, rapture, iisa lang yon. Yung mga natutunan natin 10 years, 20 years ago, alisin nyo na sa utak nyo, mali yun. At ang pagkagunawan ng mundo, katapusan ng mundo, pagkatapusan ng mundo, magugunaw na. Katapusan ng age na to. Ito ang sabi ni Jesus, makinig kayo Ito unang sabi ni Jesus, hindi niyo muna tinapik yung katapusan ng mundo. At yung kanyang second coming, warning ni Jesus. Jesus answered and said to them, take heed na walang, no one deceives you. Hindi kayo malilinlang, hindi kayo maluloko. Hindi kayo malilinlang sa inyong kaligtasan, hindi kayo malilinlang sa katotohanan, hindi kayo malilinlang sa lahat ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa inyo. Yan ang number one paalala ni Jesus. No one deceives you. Kasi pag na-deceive kayo, hindi kayo maliligtas. Pag naloko kayo, hindi kayo maliligtas sa spiritual. So, number one, tingin. No one, walang sino man dapat ang malinlang. Verse 5, for many will come in my name. Kasi maraming dadating sa pangalan ko. Sasabihin nila, ako si Kristo. At madami ang maluloko, malilinlang. Madami ho yan sa buong mundo. Yung nasa Pilipinas natin, nakakulong ngayon. Pero madaming naniwala, di ba? Ang laki nga ng simbahan nila Pag tinignan yung simbahan natin, ito, tapakan lang to ng simbahan nila. Alam niyo na yung sinasabi ko. Sana hindi seryoso. Seryosong masaya ang malaman ng katotohanan. Lalo na pag alam mo, masaya ka kasi alam mo O pag hindi mo alam, isipin mo yung libu-libong tao na loko nila sa iba't ibang bansa. Lahat yun, pupunta sa impyerno. Pero hindi kayo. Yan ang warning ni Jesus. Si Lord Jesus ang nagsabi. Maloko kayo. Malinlang kayo. Tapos sabi niya, tingin. At makakarinig kayo ng mga gera. Maraming gera. Rumor, hear of wars. Wars. Maraming gera. Simula pa noong 1900, 1800. Panahon ng mga German, Japanese, hanggang ngayon, Iran, Israel, Amerika, Hezbollah, Beirut, kalat-kalat na, puro gera na. At mga balita, rumors ng mga gera. Siguraduhin nyo na hindi kayo matatakot, hindi kayo magugulumihanan. For all these things must come to pass. But, yung mga nagpipreach, malapit na dumating si Lord kasi gera-gera na. Sabi ni Lord, hindi pa magugunaw ang mundo. Magugunaw ang mundo. Pagkat ang bansa ay maglalaban-laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at merong taggutom, tagtuyot, lindol, sa lahat ng lugar. Pag maraming lindol, sabi mo, malapit na dumating. May gera, malapit na dumating. Kasi they don't know the truth. You don't know the truth. We don't know the truth. That's why naghahaka-haka tayo. Kaya wag ho kayong paliligaw.
Kaya pag may dumating, oh, ako na yung Kristo, dito na kayo sa amin, nagpupuntahan yung mga tao. Ligaw sila. All these are the beginnings of sorrow. Simula lang yan. Hindi pa end. Pag sinabing beginning, umpisa lang, di ba? Yung end, wala pa. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. And, basa. This is the sign. This is the sign. Pag narinig na lahat, parang isang magnanakaw, magugunaw na ang mundo. Parang bigyan ng chance lahat. Para bigyan lahat ng chance. Tapos nagkwento si Jesus ng isang kwento kung paanong dadating si Jesus. Second coming and the appearance of Jesus. Are you ready? Oh. As the days of Noah were, kung paano sa panahon ni Noah, so also will, para malaman mo na kung paano darating na si Lord, at sabay-sabay yan. Pagdating ni Lord, mag-change tayo to immortality, tapos magugulo yung mundo, sabay-sabay yan. O, tingin. Ano nangyayari sa panahon ni Noah? For this in the days before the flood. Anong ginagawa nila before the flood? Basa. They were. Wow, sarap buhay, di ba? Ang saya. Sa panahon ng pagdating ni Lord, masaya ang mundo. Busy. Party. Kala nyo, pagdating ni Lord, magulo. Hindi. Yan o. May gera ba yan pag nag-i-eating? Inuman blues. Gera? Kasal dito, kasal doon. Gera ba yan? Christian, gera ba yan? Before the flood, ang ibig sabihin, before the end of this age. As in the days of Noah. Bakit? Tingin kayo sa lahat masaya na. Why, party! Oh, yung gospel pinipreach. Tapos kayo, ayaw na natin yan. Gospel, huwag na tayo umatin. Mayaman na tayo. May sarili na tayo, Mike. Sasabihin ni John, punta na lang tayo sa ibang mga bansa. Mayaman natin yan. Then the end will come. May iwan si John. Wala. Kailangan po ba yung Jesus na yan sa panahon na yan? Ngayon yung mga tao, pag sinabi, malapit na dumating si Lord kasi nagkakagera na. Puno yung church. Pero pag maraming pera, nasaan yung mga tao? Nasa pasyalan, outing, tour. Naintindihan niyo ba ako? Iyan ang testing. Then, the end will come. And I will show you. Naintindihan niyo? For as in the days before the flood, before the end times, before the judgment, they were eating, drinking, marrying, giving marriage. Until the day that Noah entered the ark. Sino kasama ni Noah? Si Noah, yung asawa ni Noah, yung tatlong anak ni Noah, yung tatlong asawa ng anak ni Noah, at yung mga pagparis-paris ng mga animal. Pumasok sila sa ark. Sino yung type ng ark? Si Jesus, na kay Jesus sila. Tayo, sa panahon ngayon, nanampalataya tayo kay Jesus, na kay Jesus tayo. Pag dumating yung end times, ligtas tayo. And did not know until the flood came and took them all away. Sino yung tinuk ng flood? Si Noah o yung mga taong wala sa ark. Ganon din pagdating ni Jesus. Naintindihan nyo? Mamaya papakita ko sa inyo. Ayoko sabihin salita. Oh, verse 39, context. Tingin. Ano susunod sa 39? Oh, tapos sabi dito, then the two men will be in the field. One will be taken and the other left. Sa context, sino yung taken, na-taken dito? Sinong na-taken sa context ng Noah and the ark? Yung mga tao. So yung iti-taken, yung mga tao. Magugunaw lahat sila.
Yung malileft. Sino yung malileft? Yung nasa ark, right? Sino yung nasa ark? Tayo, malileft. Baligtad na tinuro sa atin yan, di ba? Then, 2 women will be grinding at the mill. 1 will be taken. And 1 left. Sino yung malileft? Yung na kay Kristo. Took them all away. Taken. Wala sa ark. So, nag-aaral ka, akala mo yung aalisin, yung mga Christian. Hindi ho, ang aalisin. O, pag hindi nyo pa naintindihan dyan, tingnan nyo to. Luke 17, 26-30. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the coming of Jesus Christ, the Son of Man. Anong ginagawa ng mga tao? Basa, yung kulay puti. Until the day that Noah entered the ark. So very happy, peaceful. Peaceful ang mundo. Kasalan dito, inuman dito, party-party dito. Hawak mo ang beat. Everybody is busy enjoying life while the gospel is being preached. Sasabihin ng mga tao, ano yan? Let's enjoy. As a witness. Hindi natin kailangan si Jesus. Ang dami natin pera, pare. Kung magkasakit ka na, dahil kita sa health center. May card ka pa. Senior ka na. Meron ka pang PhilHealth. Hindi natin kailangan Jesus. We can manage. Yan. As a witness. Habang nangyayari yan, the gospel is being preached. And then, the flood came. Flood came and destroyed them all. Who was destroyed? Sino na-destroy? Yung wala sa ark. Si Jesus yung ark. Likewise, as it was also in the days of Lot. So, anong panahon? Sa panahon ng pagdating ni Jesus, anong ginagawa ng mga tao? Basa! Pambihira! Merong progress, super progress. Papatayo ng mga condo, house and lot. They sold, they buy, they planted, they drank, they give into marriage. They happy. That moment is a blissful days on earth. Everybody's enjoying. Full of money. Including, tingin, the Christian. Tingnan nyo po, pag mayaman na kayo, yung church, pag hindi nyo kilala si Jesus, yung church is just another place to go. It's not a priority sa buhay nyo. Pag mayaman na kayo, sinasabihan po kayo. Pero nakita nyo, tinan nyo po, lagi nadidevelop. Nung walang-wala kayo talaga, Jesus kayo, Jesus. Habang dumadami pera nyo, pakonti-konti na ang Jesus nyo. Sinasabihan ko kayo. Dapat habang dumadami yung pera nyo, ganun ka, dami din yung Jesus nyo. Dapat mas marami yung Jesus nyo kaysa yung marami yung pera nyo. Hindi, parami ng pera, pakunti ng Jesus. Tingin po kayo. Makinig po kayo. Makinig kayong mabuti. Oh, but on the day that Lot went out of Sodom, lumabas na si Lot. Kasama yung dalawa niyang anak. Ibig sabihin, panahon ni Noah, nakasakay si Noah sa ark. Ito, mga nananampalataya kay Jesus, niligtas. O, ano nangyari na sa mundo? It rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Who was destroyed?
The people. Bakit umalis si Lot? Because Lot believed in Christ. He was rescued by the angels, right? Ganon din pagdating ng anak ng Diyos. Kaya ang aking pakiusap sa inyo, habang pinagpapala kayo, hanapin niyo ng hanapin si Jesus. Huwag yung baligtad. Hindi. Ang nangyayari sa atin habang pinagpapala tayo, pakunti-kunti tayo. Minsan-minsan na tayo magsimba. Hindi po ako nagpaparinig. Talagang gusto kong tamahan kayo. Kasi that's for your good. Para sa kabutihan nyo yan. Even so, it will be in the day when Jesus will be revealed. Now you know. Ngayon, ang panakot sa simbahan, paano kaya kay Jesus ha? Malapit na dumating. So yung mga tao, nagpupuntahan kasi takot na takot, dadating na si Jesus kasi nagkakagulo sa mundo. Mali! Dadating si Jesus pag lahat at peace na. Kasi yun ang testing eh. Jesus ka ba pag mayaman ka na? Sagot. Jesus ka ba rin ba kung bagsak ka? Oo, kasama. Hindi ka magagugunaw kasama ng mundo. Magaling kayo sumagot pag sa church, pero pag nandun na marami ang pera, may Jesus pa, tsaka na lang yan. Punta muna tayo Boracay, punta muna tayo Japan, punta muna tayo dito. Sarap buhay. Okay lang yan. Pag kailangan na natin si Jesus, tsaka tayo punta. Sanayin nyo yung sarili nyo. Sanayin nyo. Nako. Sabi ni Paul, ngunit, alamin mo ito, sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Hindi magulo na, gera. Pinakita na nga ni Jesus. Jesus na nga nagsabi, ganito kagulo. Anong gulo? Ito ay sapagkat, selfie. May pagkain. Pag kumakain, kahit na nasa bangina, pag nasa Boracay, puro selfie, mga video mo yan, puro. This is people! Ano pa? Mga ibigan saan? Kay Jesus o kay sa pera? Men will be lovers of themselves, lovers of money. Salamat kay Lord, may bago kami kotse. Boasters in the name of God. Ito po ang bago naming kondo. Thank you, Lord. Hindi po ako nagmamalaki. Ito po yung kanyang Sus, Mariose. Hindi po ako nagyayabang. At hindi po ako mapagmalaki. Mamumusong. Blasphemers. Ano yung blasphemers? They don't believe Christ. The sin of the blasphemy sa Holy Spirit, di ka nananampalataya. Di ka talaga nagtitiwala kay Jesus. Pero marami kang pera. Si Judas, di ba? Disciple pa. Pero hindi talaga naniniwala kay Jesus. Papakit-pakit lang doon. Masuwayin sa mga magulang. Ayan, magagaling mga bata ngayon. Sabi ng tatay, huwag kasi muna. Hindi. Lalaki na kami. Iba yung age nyo, iba yung age namin. Talaga ba? Just to justify your cravings? Hindi mapagpasalamat! Sa dami mong ginawa, pag sinilip ka, nakita yung isang mali mo, yung pa yung iaano sa'yo, yung pagkakamali mo. Walang mga utang na loob. Sila ay walang pag-ibig. Hindi mapagpatawad. My goodness! Konting problema. Lalagay sa isip, sa puso, galit na kala mo nakapatay ka ng tao. Ganyan. Kasi puro piste. Payabangan na yan. Sa bahay mo, ayan second floor, wala sa bahay ko. Fourth floor yan, boy. Wala na yan. Yan na yung panahon pagdating yan. Anong kotse mo? Toyota Vios. My goodness, Toyota Vios. Naka-Camry kami, Patahasan na yan. But the gospel is being preached. Sa GCC,
Dadating yung panahon, pag talagang hindi kayo natuto, kalahati na lang ang tao dito. Mayayaman na kayo eh. Sila'y walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila'y mga taksil, mga hindi mapigil at mga mayayabang mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa umatin sa simbahan. Iniibig ang Diyos ang pag-atin sa simbahan, di ba? Dapat ganito na yung preaching. Talagang patayan na ang preaching. Kasi end times na eh. Pag bibibihin ko kayo, wag yung ayaw ko kasing i-balance yung truth. That's the truth. Ngayon kung may mga reason dahil hindi nakasimba, wala akong problema na intindihan. Kasi may trabaho po eh. O kaya nga tayo naglalagay Bible study. Para yung araw na wala kayong trabaho, nandun yung Word of God. Nandun yung gospel, pinipreach sa bahay nyo. Linggo may trabaho kayo, okay lang. Gospel has been preached. Kahit pa Lunes. What is the important? The important is the gospel is being preached. Because that's the sign. Oh. Sila'y may anyo ng pagka-Diyos. Godliness. You know godliness? What is godliness? This is our confession. The mystery of godliness. God became man. But denying its power. Kasi ang meron sila pera. Godliness with money. Genesis 7:15, 21, 23. Doon pinakita na eh. Sino maliligtas eh. Sabi dyan. And they went into the ark to Noah. Sino na doon sa loob ng ark? Si Noah, tsaka yung pamilya niya. 2x2. Pas yung 2x2 na animals. Na merong breath ng buhay. So the breath of life speaks of the Holy Spirit. So yun ang na kay Noah. So sa panahon natin, lahat ng ligtas, yung nanampalataya kay Jesus, na mananahan yung banal na Espiritu. Right? Verse 21. And all flesh died that moved on the earth. Birds and cattle and beasts and every creeping things that creeps on the earth and every man. Flesh, all flesh, walang spirit, walang breath of life. These people, yun po yung mga namatay. Paggunaw ng flood, ito mga namatay. Mas marami o konti? Napakadami. Ilan lang yung naligtas oh. Kaya, tingin ko kayo, kaya tayo, we should preach the gospel. Sinasabi ko sa inyo. Sa buong pamilya nyo. Ako wala akong problema sa pamilya ko. Buong pamilya ko eh. Na-extend ko na sa pamangkin ko. O, sa mga magiging in-laws ko. Ligtas lahat. Mga apo. Kayo. Oh, 22. And all in those nostrils was the breath of the Spirit of life. Sino yun? Sila Noah, di ba? The breath of life. But all that was on the dry land died. They have not. Ngayon, those who have the Spirit is saved. And those who don't have the Spirit of God will not be saved. Kala nyo, ganun kaanuhan lang, bayaan na natin siya. Siya yung nagpapakain sa atin eh. Huwag na natin anuhin. Bahala kayo. Buhay niyo yan eh. Walang basagan ng trip niyan. Pero sinasabi ko sa inyo. Hindi rin dahil sa kasarian. Walang problema ang kasarian sa harapan ng Diyos. Wala rin problema ang kasalanan. It's not about sin. Do you understand that? Oh, so lahat namatay. But only Noah and those who were with him in the ark remain alive because they have the breath of life. Only those who have the Spirit of God will remain alive. Will remain immortal. Tinayo, sabi ni Paul. So also is the resurrection of the dead. Ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Mga patay na nananampalataya kay Jesus. Pagdating ni Jesus, tingnan nyo, the body is sown in corruption, nilibing, na corrupted, nabulok, bubuhayin na hindi na mabubulok. It is sown in dishonor,
it is raised in glory. It is sown in weakness, dilibing na mahina, ito ay bubuhayin with power. Pampihira, hindi nyo alam kung anong meron kayo sa Panginoong Hesus ninyo. Next, it is sown a natural body. When Jesus comes, pagdating ni Jesus, it will be raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, having become a living being. The last Adam, referring to Jesus, became a life-giving spirit on the resurrection day. Sabayan. Resurrect, bang! End times, bang! Sabayan. However, the spiritual is not first, but the natural, and afterward, the spiritual. 47. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. So we are identified with the Lord of heaven, the second man. So we will have a body from heaven, a heavenly body. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. So we will have a heavenly body as Christ's body, like a heavenly man. Pag dumating na yung time na yan. Pastor, ano ba yan? Rapture ba yan? Second coming ba yan? Tingnan nyo to. And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Nung tayo tao, katulad tayo ni Adan, dahil nanampalataya na tayo kay Kristo, pag namatay tayo, bibigyan tayo ng katawan, katulad ng katawan ni Jesus na nabuhay sa mga patay. Gayon din yung mga nabubuhay pa. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption incorruption. Before I tell you, behold, I tell you the mystery. You see, the rapture? We shall not be asleep, but we shall all be bang, in a twinkling of an eye. Those who are dead will be given an incorruptible body, immortal body, and those who are alive will be given an heavenly body, like the body of Christ, and you will live forever. In a moment, in the twinkling of an eye. Is that a rapture? Is that the second coming? Sabay. So, we will remain. Sino yung mawawala? Unbelievers. Who will be destroyed. For the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we all shall be changed. Kung tayong buhay pa, bibigyan tayo ng katawan na hindi na mamamatay. Forever young. Forever young. I wanna be forever young. This is only for Jesus and those who believe on Jesus. Forever young. Sapagkat itong nabubulok, kailangang bihisan ng hindi nabubulok. At itong nasisira, itong mortal, kailangang bihisan ng immortality. So when this corruption has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, who gave us victory, having immortal body when the end times comes. That's the context. Tapos ang sabi niya, kaya mga kapatid, mga mahal kong kapatid, huwag be steadfast, immovable, always abounding. Tingnan niyo po ang pinagsasabihan ni Paul dito. Lagi kayo nasa ministry ni Lord. Nagagamit kayo ni Lord. Sinong ginagamit ni Lord dito? Sa kanyang gospel, taas ang kamay. O, kita nyo, walang makataas. Yung nagsishare kayo. Tingnan niyo po ang paalala ni St. Paul. Hindi ko sinabi niya, therefore, my beloved brethren, yung lagi lang umaattend ng simbahan, at minsan pa absent at pa, okay lang. Hindi ko yun sa amin. Tapos knowing that yung inyong pag-upo at pag-absent is not in vain. Hindi yun. Knowing that your labor. Ano? Context. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa mga volunteers dito. Napakasisipag nila. Lalo na po itong music, itong mga nag-ano ng ano natin sa multimedia. Sisipag mo niyan. Kahit pangit ka sa picture, pagpupugihin ka. Isipin nyo haba na inaano nilang oras. Para lang meron tayo sa YouTube, meron tayo sa Meta. Kayo,
Naiinit niyo yung ulo ko. Sermon na sermon. Asan na naman kayo? Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Pag sinabi, mag-ano tayo Bible study, tulong-tulong. The end time will come. Naintindihan niyo po ba? O, konti na lang. Pwede ba? Konti na lang? O, eto po. Tinan niyo paano gugunawin yung mundo. Dapat ninyong malaman muna na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya. Ay, wala yan. Siyempre, masaya na yung panahon na yan eh. Dami ng pera, bili dito, bili doon, outing dito, tour doon, dami na yan. Kaya wala na yan. Wala yan. Second coming, wala na yan. Let's enjoy life. Really? Hindi naman KJ si Lord. Pwede mag-enjoy. But continuously knowing Christ. Hindi mo naman KJ si Lord. Ang problema, kayo ang KJ. Si Lord hindi KJ. Hindi kayo. Diretsahan na, di ba? Walang pangungondem yan, pagkukorek yan. Mga manunuya na lumalakad ayon sa sarili lang masamang pagnanasa. Verse 4, kanilang sasabihin, nasaan ang katuparan ng pangako ng kanyang pagparito? Ito ay sapagkat natutulog na ang ating mga ninuno. Patay na yung mga ninuno natin. Sabi ng mga nanunuya, nasaan? Kala ko pa babalik si Jesus, babalik si Lord. Ngunit ang lahat ay nanatili pa rin ngayon simula pa nung paglalang. Wala pa naman. Verse 5, ito sapagkat sadya nilang nilimot na sa pamamagitan ng Diyos ay nagkaroon ng kalangitan noon upang noon, pang-una at ang lupa ay lumitaw mula sa tubig at sa ilalim ng tubig. Sa pamamagitan din nito, ang sanlibutan na nagunaw ng tubig ng panahong iyon ay nalipol. Kailan nalipol? Sa tubig? Na ginawa sa tubig? Kailan? Noah. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kalangitan ngayon at ang lupa ay iniingatan nakatalaga para sa apoy at para sa araw ng paghuhukom at pagkalipol ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Paano mo gugunawin yung mundo? Fire. Habang tayo nagtatransform to mortality, hindi pa ho yan hell. Gunaw pa lang ng mundo yan. Ngunit, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan ito. Sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsisi. Tingin, bakit pilin niya matagal? Kasi very patient si Lord. Kailangan niyo marinig itong teaching na to na para hindi na kayo pala absent. Na talagang Lord. Talaga ba Lord? O, yan. Kasi ayaw ng Diyos na the Lord is not willing that any should perish. Sa paggunaw ng mundong ito, ayaw ng Diyos masama isa sa atin, isa sa pamilya natin, o sino man sa atin. So ang susi, ano? Ano ang susi? Tingin po kayo sa akin. The gospel must be preached to them. Hindi gospel of pagpipera, pagyayaman. Amen. O tingin, verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw, like a thief in the night. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Hindi ko nagpapaalam. Masayang masaya, nagbibuild, nagbibenta, nagbiberry, nagparty. Ito na! Eh kayo, nagdesisyon na kayo. Tsaka na muna yan. Party-party na muna tayo. Tumating si Lord. Tapos hindi mo naintindihan na paano ka na born again, paano ka niligtas. Hindi mo naintindihan. Patay ka. Akala ang susi na ikaw ay born again, na talagang ligtas, mayaman ka. Wrong. Oh, tingin. On the day of the Lord will come as a thief in the night in which, basa, and both, bang! Lahat sunog. Hindi ho impyerno yan. That's the end times. Nagpatayo ka ng pagkaganda-gandang kondo. 3-story with lanay.
with mini swimming pool. That's good. Pero may Jesus ka, tuloy ka kay Jesus. You enjoy it. Kasi pagdating yan, sunog lahat yan. Amen? Yan ang pagdating. Yan ang end times. Simultaneous yan. Nangyayari yan. Habang tayo nira-rapture, papalitan ng glorified body. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness? Para sa gospel. Paano nyo kinakandak ang sarili nyo? Para sa gospel! Priority ba talaga si Jesus sa buhay nyo, sa pamilya nyo? O pagkailangan nyo lang? Ba't tahimik kayo? Gusto ko kayo sumagot. Seryoso ba talaga kayo? Pakita nyo. 12. Looking for and hastening the coming of the day of God, because of which, basa, pampira lahat yan. The first heaven, second heaven, the third heaven, and all this on this earth will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Yung kay Jesus, mortal body. Yung wala, sunog sila dyan. Sunog lang yung katawan nila. Tapos pagdating sa hell, yung kaluluwa nila, itatapon sa Gehenna. Doon, ang final sunog nila. Naintindihan niyo ba? Yung mga patay na unbeliever, wala na rin, sunog na rin. Oh, nevertheless, we according to His promise, look for in which righteousness dwells. Yan ang ine-expect nating lahat. This new body, mortal body, will have a new heaven and a new earth where we live. Naiintindihan niyo na? 14. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, be found by Him, by Christ. You are in peace. In Christ, you are without spot. In Christ, you are without blameless. Wow, beautiful. The preach, gospel, pinipreach pa. Ito na, mayayaman na, sarap na. Then, the thief in the night. Kung paanong pinanganak si Jesus, yung mga tao busy. Celebration nila, di ba? Wala nang pwesto si Jesus dun sa inn. Kaya pinanganak na sa sabsaban. Kasi everybody is busy enjoying their religious festivities. Party! When the Savior came, everybody is busy. When the Savior will come back again, everybody will be busy. Kaya mga kapatid, please, be part. Ang magiging part po kayo, be part ng mga ministry natin, be part na mag-invite kayo, be part na magkaroon ng Bible study, be part in your generous giving para sa gospel. Para tuloy-tuloy ito. Hanggang sa pagdating ni Lord. Hanggang sa paggunaw ng mundo. Amen ba? Are you blessed? Palakpakan natin si Lord Jesus. Woo! Hallelujah. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ho, rea baba sindaraba sikadaraba kanda. Romba sangga daraba kanda. Kung kayo po ay may mga kamag-anak na nasa ospital, mayroong sakit, pakitaas niyo po ang inyong kamay. We will pray for them right now. Oh, rea baba sikadaraba kanda. Lord, dinadalangin namin, dinideklara namin sa aming mga kamag-anak na nasa ospital o may sakit ngayon, nasaan man sila. Patuloy naming inaalis ang kapangyarihan ng sakit at karamdaman o mga simptomas sa kanilang katawan. Dinideklara namin ang kanilang mga katawan malusog at lumusog sapagkat dalangin namin, Panginoon, makilala kanila pa. Makilala ka pa nila. Masumpungan mo sila sa pamamagitan ng tinapos mong gawa. Holy, blameless,
spotless. Sa pangalan ni Jesus, gamitin mo po ang mga pamilya narito. Kaming lahat, Panginoon, na ipamahagi ang mabuting balita ng pagliligtas na tinapos ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo sa marami pang mga pamilya. Gamitin mo kami kahit pakonti-konti, pakonti-konti. Maging sa aming mga tinatangkilik, gamitin mo ang aming mga tinatangkilik na kayamanan, pera, para po sa mabuting balita ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. Dinideklara ko ang malusog, malakas, walang sakit, malayo sa panganib, malayo sa pang-iistorbo ni Satanas at ang mga demonyo. Ang bawat Gospel of Christ Church, ang aming mga anak ay palaging malusog, malakas, malayo sa anumang aksidente ng buhay. At maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng provision mo ng pagpapala sa aming mga trabaho at sa aming mga negosyo. Hayaan mo po, enjoy namin, Panginoon. Hanap-hanapin ka, makilala ka, malalim na malalim na malalim na malalim. Sapagkat yan po ang aming kapahingahan, yan po ang aming pagpapala, yan po ang aming proteksyon sa gitna ng magulo at darating na panahong pinagpalang mundo. Ikaw pa rin ang aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen!